Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating mahal na ina, si Maria, bilang ina ng palaging saklolo. We are celebrating the feast day of our Mother of Perpetual Health. Napakapalad natin dahil meron tayong isang ina na nasa langit na walang sawang nagdarasal, tumutulong sa ating mga pangangailangan. Pero ang malungkot na kwento, tinutulungan na tayo, ayaw pa natin tulungan ang ating sarili. Di po ba? We must remember that God helps those who help themselves. At ang mas malungkot na kwento ay minsan sinasaktan pa natin yung tumutulong sa atin. Merong kasabihan that you should not bite the hand that feed you. Pinapakain ka na nga, kinakagat mo pa. Di po ba? Tinutulungan ka na nga, sinasaktan mo pa. Sinisiraan mo pa ang taong yan. Taminin natin na ganyan tayo sa Diyos at sa ating mahal na ina. Pinagkakaloob ng Diyos lahat ng biyaya sa atin. Pero paano natin sinusuklian ang kanyang kabutihan? Tayo'y nananatili sa ating mga kasalanan. Kaya naman sa banal na misang ito ay magpakumbaba, magsisi tayo sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong utang na loob. Di man tayo nagpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Sa mga pagkakataon na pinipili pa rin nating magkamali kesa sa mabuhay na matuwid at tapat sa Kanya. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin minahal ang ating mahal na ina at tayo'y naging napakasama sa ating mga kapwa. Sa lahat ng ating mga pagkukulang, ngin natin ang awa ito sa Diyos para makita tayo muli na karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen, Ina ng Diyos. Kami dinadalangin niyang makabangon nawa sa pagtalugmok sa kasalanan. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang binagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad na sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak.
Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapamahang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ng mga bata at mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod ng pinakamamahal ko. Saan kita maitutulad upang ikaw ay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong mga kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos sa inyong luha, gaya ng ilog, huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag, sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, hibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginoon, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan? Iyo sanang gunitain ang tinipon mo nung una. Yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng Siyon tinirahan mo'y gunitain mo na sana. Iyong laging gunatain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng sangtuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyong mga malulupit. Yaong banal na sangtuaryo ay kanilang sinigaan, nilipastanga nila't winasak ang templo mong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipana sa puok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan lupain. Huwag mo sanang itutulot ng api mapahiya. Bayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisa. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus na marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Doon mananangis sila at manggagalait ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa iyong pananalig." Noon din gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon nito at naglingkod sa kanya. Nang gabing yon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa isang salita lamang ay pinaalis niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat na may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Welcome po sa ating banal na misa. Sa tuwing ako po'y maglilibing ng isang ina, meron pong isang bagay na paulit-ulit kong naririnig mula po sa mga anak ng naiwan. Sinasabi po nila, "Father, masakit po ang mawala ng ama. Iba po ang sakit kapag ang nanay mo na ang nawala." At kapag tinitignan ko po ang kanilang mga mata, makikita mong hindi po simpleng kalungkutan lang. Parang may bahagi po ng kanilang pagkatao ang nawawala. Bakit po kaya? Ito po ay dahil ibang magmahal ang mga ina. Hindi po ba? Hindi niyo po ba napansin kapag meron pong nawawala sa bahay natin, palagi po si nanay yung ating hinahanap. Di po ba? "Ma, nasan yung medyas ko? Mami, nasan yung pitaka ko? Ma, nasan na naman yung remote?" Para bang merong GPS yung nanay. Di po ba? Alam nila nasan yung gamit kahit na hindi naman nila ginamit. Pero higit po sa gamit, alam po ng mga nanay ang nararamdaman mo. Kahit na malayo po yung nanay, may kutob po sila kapag may masamang nangyayari sa'yo. Ang tanong ulit, bakit? Kasi minsan sa buhay ng anak, nakadugtong siya sa katawan ng kanyang ina. Di po ba? Nung tayo po ay nasa sinapupunan ng ating mga nanay, iisa lang ang laman natin sa laman nila. Iisa lang ang dugo natin sa dugo nila. Kaya ano man ang nararamdaman ng anak, damang-dama ito ng kanyang ina. Amen? Kaya nga, kapag may sakit ang anak, ang ina,
ang unang nakakaalala. Kapag nadapa ang anak, ang ina ang unang tumatakbo. Kapag nilalagnat ang anak, ang nanay ang napupuyat. Kapag umiiyak ang anak, ang nanay palihim din pong tumatangis, lumuluha. Opo, merong mga ama handang mamatay para sa kanilang mga anak. Pero ang mga ina, araw-araw yan, handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak. Amen? Kaya nga po, hindi po nakakapagtaka kapag sobrang sakit na nararamdaman ng tao, pansinin niyo, sinong kanilang sinisigaw, sinong kanilang hinahanap, ang kanilang mga ina. Marami na po akong inanoint, marami po akong pinepray over sa hospital. Naririnig ko po yung mga taong may sakit, sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, sumisigaw sila, "Nanay ko! Ina ko! Mami!" Kahit na matanda na po sila, kahit na may sarili na silang pamilya, kahit na meron silang mga anak, sa oras ng sakit at kahinaan, ang hinahanap po ng tao ay yung yakap pa rin ng kanyang ina. Amen? Bakit po? Dahil sa puso natin, ang ina ang unang larawan ng pag-aaruga. Ang unang larawan para sa atin ng awa ay ang ating mga nanay. Ang unang larawan at karanasan ng pag-ibig ay ang ating mga nanay. Kaya nga po, sabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias, napakaganda. Malilimutan ba ng isang ina ang kanyang sanggol? Kahit na malimutan siya nito, hindi makakalimutan ng ina ang kanyang anak. Napakaganda po, no? Ang larawan na ginamit ng Diyos para ipadama ang pag-ibig niya ay hindi po larawan ng isang hari, hindi po sundalo, hindi po judge o hukom. Ang larawan ng pag-ibig ng Diyos ay makikita mo, mararamdaman mo sa isang ina. At ito po marahil ang dahilan bakit tayo po mga Pilipino, napakadeboto natin sa Mother Perpetual Health. Bakit tayo mga Pilipino napakalapit ng ating puso sa ating mahal na ina, ang ina ng palaging saklolo. Bawat po Miyerkules, punong-puno po ang baklaran. Pumasok po kayo sa mga simbahan, lahat po ng mga bahay dalanginan, isa lang po ang nobena nila every Wednesday. Ang nobina to our Mother Perpetual Health. Di po ba? Libo-libo po sabay-sabay, nagdarasal, umiiyak, umaasa, humihingi ng tulong sa ating mahal na ina. Bakit? Dahil sa puso ni Maria, nararamdaman po natin ang lambing ng isang ina, ang awa ng Diyos. Kung titignan niyo po yung larawan ng Mother Perpetual Health, siya po ay nakayakap sa kanyang anak, si Jesus. At doon sa paa ni Jesus, baka hindi niyo po napansin ito, na napigtas po, nasira yung kanyang tsinelas. Ito daw po isang karanasan, nakita, vision ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang magiging kapalaran, ng kanyang paghihirap sa krus. Pero kahit na may takot, may pangamba sa kanyang anak, nandoon ang kanyang ina, hawak-hawak siya, yakap-yakap siya, at ganyan din ang ating nararamdaman. At marami pong mga tao, maraming Pilipinong magpapatotoo na sa pamagitan ng kanilang pananalangin, pagdarasal, marami pong gumaling sa kanilang karamdaman. Marami pong nakabangon sa kanilang mga pagkautang. Meron pong mga pamilya nagkaayos. Meron mga pusong nakatagpo ng kapayapaan. Mga kapatid, isipin niyo po, napakapalad natin. Kasi dalawa yung ating ina na nagmamahal sa atin. Meron po tayong nanay dito sa lupa, nagluwal sa atin. Hindi ka magiging tao kung wala kang ina. Hindi po ba? At napakapalad natin dahil meron tayong isa, ina na nasa langit. Walang sawang nagdarasal para sa atin, handang tumulong pag tayo'y nangangailangan. Kaya bakit ka mag-aalala? Bakit ka matatakot? Bakit ka malulungkot? Oo, maaaring merong taong nang iwan sa'yo, nagloko sa'yo, nakasakit sa'yo. Ngunit kailanman hindi susuko ang iyong ina para maibsan yung hirap na iyong nararamdaman. Hindi ka nag-iisa. And that is a good news. Amen? Madalas sa buhay natatakot tayo.
Kasi akala natin wala tayong kasama. Iwan ka man ng lahat, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka iiwan ni Maria, ang ina na palaging handa sumaklolo sa iyo. Noong po mga 2023, nag-Marian Pilgrimage po kami sa Europe. Pero yung last stop po namin, doon po sa Switzerland. Napakaganda po ng Switzerland. Pinagdarasal ko po, sana makapunta din kayo doon. Pero ang problema, ito po, kakaunti na lang po yung mga Katoliko doon sa Switzerland. Marami po nagpa-convert, naging protestante na po sila. Matatapos na po yung aming pilgrimage noon, maglilinggo. Pero wala po kaming makita malapit na simbahang Katoliko. Wala po kaming choice kundi magmisa doon sa basement ng hotel. Humingi po ng pasensya sa akin yung aming agency. Pero sabi ko, okay lang naman po magmisa. Yun lang nga, sana meron po kaming larawan o image ng aming mahal na ina, si Mama Mary. Kasi Marian Pilgrimage po siya. Pagkatapos wala po kaming larawan, picture ni Mama Mary. Di po ba? So sinubukan po nila maghanap kahit picture o image si Mama Mary. Pero dumating po yung oras na magmimisa na kami, wala pa rin po silang makita. Wala po kaming choice. Nagmisa po kami, nagdarasal po ako. Ang hindi ko po alam, may nangyari sa likod ko. May napansin po yung mga nagsisimba, yung mga pilgrims. Yung pong nakatuklip na tablecloth dun sa likod ko, para pong naghugis, nagkorteng Mama Mary. Pinitsuran po nila, pinakita po nila sa akin. Nangilabot po ako. Dahil talagang mukhang-mukha ni Mama Mary. Meron po siyang belo, naka-fold pa po yung kamay niya, no? Parang naka-praying position. At parang nandun po siya doon sa likod ko, binabantayan ako, pinagdadasal ako. Sabi ko, wow, God is so good, sobra-sobra. Kasi tignan nyo na, kahit na yung simpleng tela na gamit ng Diyos para ipadama niya sa amin yung presensya niya. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Pasalamat kayo agad. Gumagawa palagi ng paraan ang Diyos para tulungan ka niya, para basbasan ka niya, para punuin ka niya sa kanyang grasya. Amen? Kaya mga kapatid, sa banal na misa pong ito, muli po nating ipahayag ang ating pananalig sa Diyos. Magpasalamat tayo. Dahil araw-araw, hindi po nagkukulang ang kanyang bendisyon sa ating buhay. Lalong-lalo na, hindi po tumitigil, hindi po nagsasawang nananalangin ang ating mahal na ina para sa atin. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tulong ay makikita mo doon sa kanyang walang tigil na pagdarasal para sa atin. And somebody prays for you. It means that somebody loves you. Amen? Hindi ka naman pagdadasal ng isang tao na hindi kanya mahal. Di po ba? At pag walang tigil na nagdarasal ang isang tao para sa'yo, anong ibig sabihin? Hindi ka lang niya mahal. Mahal na mahal ka niya. At yan ang mabuting balita. Mahal na mahal tayo ni Maria. Bakit mangangamba ka pa? Mga kapatid, para tayo po ay manatiling payapa sa ating buhay. Sa gitna ng napakaraming problema at pagsubok nating hinaharapan, muli po tayong lumapit sa Diyos sa pamagitan ng ating mahal na ina at sabihin natin, Maria, Maria, ina ng palaging saklolo, ipanalangin mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi ituring saan man ang sino man bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, mangitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya na may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandang loob. Ngayon kami nananalangin sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapunuan, upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Pahintulot sa bukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Birheng Maria, dala sa umaga, noon pa man
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nayayaan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing, miraculous healing for our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit. Empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Amen. Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Pietrelcina, Pray for us. Muli po, maraming salamat sa inyong mga followers namin, mga bisita na nakadalo sa ating healing mass ngayon. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you very much po sa inyong lahat. At nagpapasalamat din po ako sa mga walang sawang sumusubaybay, nakikisalo, kahit na tayo po ay magkakalayo. No? Alam ko na marami po sa inyo humuhugot ng lakas dito sa ating healing mass, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na may sakit, may karamdaman, ang mga nakakonfine ngayon sa hospital. Please be assured of our prayers. At para po maibsan ang inyong nararamdaman, do not only pray, but please call on our Mother Mary, our Mother Perpetual Help. Kagabi lang po, actually, sa totoo lang, masakit pong lalamunan ko. Full day po kahapon, magapo yung aking tonsil. Kaya pasensya na po kung medyo iba po yung aking boses. Kala ko nga po kaninang umaga, pagkagising ko, hindi ako makakapagsalita. Pero mula po kahapon, ako po ay nag-i-spray, miinom ng gamot, miinom po na salabat, pero nandun pa rin po maga yung aking tonsil. And then I remembered, pinakamabisang gamot, panalangin. And before I slept, bago po ako natulog, I called on the name of Mary. Sabi ko, Mama Mary, kayo po ang aking ina. Please, whisper me to your Son Jesus. Bulong niyo naman po ako kay Jesus. That Jesus may heal my throat. Kasi kung hindi po ako makakapagsalita, hindi po ako makakapagmisa. Kaya kung gusto niyo po, hilumin niyo po ako. And then, kanina pong umaga,
Bago po ako magmisa, bigla-bigla umubo po ako. Lumabas po lahat ng plema. Kakaunti na lang po. And that is a great miracle. It's because of the power of God through the powerful intercession of Mary. Kaya huwag kang magsawang dumulog sa Kanya. Kaya huwag kang magsawang lumapit sa Kanya. Huwag kang magsawang tumawag sa Kanya. Maniwala ka, hindi ka nag-iisa. Anong gusto mong ipatulong sa Kanya? Ibulong mo kay Maria at manalig ka na yan, hindi niya titigilang ipagdasal sa Kanyang anak. Maghintay ka na may pag-asa, may tuwa. Sasagutin din ng Diyos ang iyong panalangin. All of us, we pray, saying, Mother of Perpetual Help, pray for us, your children. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.